Naglag ako. Ang dami kasi nangyayari sa buhay ko lately, pero ito na po yung kumpisalon kong utang ulit sa inyo. Share ko lang. Every time na merong kunwari nalalaman nila na content creator ako, ang una na lang itatanong sa'yo, ay talaga ba? Content creator? Vlogger ka? Vlogger ang term nila. Vlogger ka? Ano yung content mo? Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko kasi parang hindi ko talaga alam kung ano yung isasagot ko. May tema tayo for today. Kasi napapansin ko, nauuso yung mga cheating kinembular dito sa mga kumpisalon nyo sa akin eh. Hindi sila ganun ka-funny. Pero naka-curious kasi ako. This is a Kumpisalon Cheaters Edition. Mangpisal ka na ng mga kasalanan dito sa Kumpisalon. Hello, Ate Bebs. I am a 24-year-old female and I am in a 4-year relationship with my boyfriend. And yes, tama po ang nababasa nyo. I am an effing cheater. I don't know how it started. 4 years kami ng jowa ko. Kaka 4 years lang namin nitong last August 4. We fresh! 1 year na kaming live-in and my boyfriend is the greenest flag ever. Bakit ka nag-cheat? Kung greenest flag ever siya. Maintindihan ko sana. Hindi ko maintindihan. I mean, naiintindihan ko, pero hindi ko i-justify kung saan ang asshole yung jowa mo. Pero greenest flag, sabi mo. Bakit ang lapit ng mukha ko? Be, makikiss ko na kayo dito. Parang, kamusta ka na? Namiss mo ba ako? Kenneth! Kadiri! Pangit talaga ng mukha ko pag kinikiss ko kayo. Alam nyo, naalala ko sa isang episode ko ng Kumpisalon. Tinatry ko kayong ikiss, tapos ang pangit. Parang, ganyan pala yung itsura ko pag yung jowa ko kinikiss ako. Parang, Asagwa. Sobrang niyang bait. Wait lang, hindi ko nababasa. Sobrang niyang bait na minsan mapapaisip ka, may nag-e-exist pa pala talaga ganitong lalaki. Never tumingin sa iba, never niyang pinaramdam sa akin ang selos. Hindi nga siya nag-a-accept ng mga friend request niya ng mga babae kahit karamihan doon, mga katrabaho naman niya. Ang green flag. Ang green flag niya. Bakit ka nag-cheat? Masipag, mabait, sobrang ma-effort, at higit sa lahat, nakakayanan niya ang ugali ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ako pa yung nagloko. Not in a way na makipagrelasyon ako sa iba, pero nakipaglandian ako sa iba. Katrabaho din namin, and the worst is tropa niya pa. May buko ako sa kilikili ha. Sorry, tingnan nyo. Ang Kumpisalon na to, this is open for everybody. So, ayokong manghusga ng tao agad-agad. Okay? Ayokong manghusga. Masama ang manghusga. Sino ba naman ako para manghusga? Who am I to judge? Because I am not a judge from the Judge Bubblegum in the Supreme Court. Diba? Sinabi ko naman sa inyo yun. Started nung nalipat ako ng pwesto sa work. Dun sa mismong pwesto nung guy. Una pa lang, alam kong type ko na siya. Literal na tall, dark, and handsome. TDH! Tall, dark, and handsome. At ang katawan, grabe, may in love ka talaga. So ayun, naging close kami nung guy. Nung una, kuya pa ang tawag ko sa kanya. Hanggang tinatawag ko na lang siya sa pangalan niya kasi nga naging close na kami. At ang reason kung bakit kami naging close, open kami sa mga topic ng kabalastugan. In short, sa tsuktsakan or tsuktsakan life naming dalawa. Hala, nag-init ang dalawa. Naging magaan ang loob ko sa kanya kasi siya lang yung bukod tanging kaibigan ko na lalaki na confident akong magkwento about sa tsuktsakan life ko at hindi ako nakaramdam sa kanya ng panghuhusga. Nung una, sabi ko sa sarili ko, crush ko lang siya o kaya siguro naghahanap lang ako ng kuya at sa kanya ko nakita yon. Not until yung mga biruan namin napupunta na sa mga birong nag-aaya na kami ng tsuktsakan sa isa't isa. Yung mga tipong biro na may kabastusan. Ano yun? Makinggan ko yung katawan ko. Question. Hindi ka ba happy sa tsuktsakan life nyo ng jowa mo? Lalo na live-in kayo. Or parang napunta na kayo sa point na masyado na kayo nasanay sa isa't isa. Nandun na kayo sa parang stagnant yung relasyon nyo. Kaya naghahanap ka ng spice from other people. For me, yung spice na yon, sana in-effortan na lang. Wow, naging seryoso bigla yun. Pero sana in-effortan na lang yung hinahanap mong spice na yon doon sa partner mo. Like, hingin mo sa kanya na, Can we
like spice up our relationship. Like, Sad ako for your partner. Hanggang sa nung last March 9, may outing kaming magkakatrabaho. Hindi naman talaga siya kasama nung time na yon, pero humabol siya. Hapon na, wait lang. Nagugutom ako eh. Umabol siya hapon na nung makarating siya kasi galing pa siyang sports fest ng company namin. Nung dumating siya, nagkainuman pa at doon may pasimple kaming landian at hindi ko alam kung napapansin ng mga kasama namin yon. Pero mukhang hindi, kaya tuloy lang kami sa mga simpleng bulungan na may halong landi na din. Alam ng mga katrabaho niyo na may partner ka. Nung pauwi na, sumesenyas siya sa akin na hahawakan niya yung ano ko. Alam niyo na yon at habang nagliligpit ako, kunwari ng mga gamit ko kasi pauwi na kami nun, lumapit siya sa akin at hinaplos na ang mga perlas. Sobrang kaba ko nun, pero deep inside, alam ko sa sarili kong gusto ko kasi di ko naman siya pinigilan. Hanggang sa makauwi kami, iniisip ko yon at nung bumalik na kami sa trabaho, parang wala nangyari. Nasundan pa yon ng last April 19, Biyernes Santo pa yon. Nagka-chat na naman kami at syempre, gano'n na naman yung topic, yung mga biruan na kung papatulan namin ng isa't isa. At ang malala pa no, nakipag-video call siya at sabi niya nung nag-VC kami, patingin daw ng ano ko. Nung una, todo tanggi pa ako kasi ayoko ng gano'n. Never in my dreams na naisip kong gawin yon. Pero wala, bumigay din ako. Pumayag ako sa gusto niya. Parehas lang naman kaming nagpakita ng mga ano namin at wala nang iba nangyari. Magmula noon, lagi ko siyang iniisip. Inaabangan ko kung pumasok ba siya sa work, tinitingnan ko kung saan nakapark motor niya, at ultimong pag-CR niya, inaabangan ko. Ewan ko, pero parang hindi kumpleto araw ko pag di ko siya nakikita o di kami nagpapansinan sa buong maghapon. And then I realized, obsessed na ako sa kanya. Maybe thrilled lang ako kasi he's the only guy that I can be vocal about lustful things. Aminado na ako, hindi talaga active ang tsuktsakan life ko with my BF. Kaya siguro lalo akong na-obsess sa kanya kasi may thrill siyang kausap. Ate Bebs, alam kong mali ako at hanggang ngayon nagigilty ako sa nagawa ko. Ngayon, sinusubukan ko na siyang iwasan. Mahal ko naman ang jowa ko. Sa totoo lang, nagsisisi na ako. Wala akong makwentuhan na nararamdaman ko kasi feeling ko husgahan ako ng mga kinakwentuhan ko. At kahit pa sa pinaka-close friend ko, I hope you can give me advice. Sorry po and thank you. Okay, magiging serious mode ako ngayon kasi naghahanap kasi siya ng guidance. Alam nyo, I really do appreciate na you send me stories like this kasi naging vulnerable ang ating OP, diba? Naging vulnerable siya and we have to give her that. Umaamin. Pero sa atin umamin ka na sa jowa mo. Para sa akin, for a clean slate, if you really are guilty sa nangyari, you owe it to your partner na sabihan siya doon sa nangyari. I think yun na yung time na ma-open up a very sensitive topic na yun nga yung sabi mo, naghahanap ka ng thrill sa iba. So, di ba, again, sinabi ko kanina, what if i-divert mo yung thrill at sparks na yun sa mismong relasyon mo, imbes na sa ibang tao, lalo na green flag ang partner mo. Kung sinabi mo, inamin mo, at nakipaghiwalay siya, tanggapin mo yun. Kasi, ikaw yung nasa mali. Malay mo, ma-appreciate niya na umamin ka sa kanya, bibigyan ka niya ng chance. At kayong mga nasa comment section, parang awa nyo na. Huwag nyo nang awayin yung tao. Guilty na siya. Huwag nyo nang awayin yung tao. Huwag nyo nang kailangan ulit-ulitin. Pero kung may ma-advise kayo sa kanya, sabihin nyo na lang sa comment. Pero kung wala kayong maganda sasabihin, huwag na lang kayo mag-comment. Ang sakit sa mata nung ginawa ko. Ito naman, third party, second choice. O alam na. I just want to share my experience. So I had a blockmate na nagustuhan ko. Ang problema, meron na siyang girlfriend. Still, he cheated on her with me. We would constantly message each other in a flirty way and even meet up secretly after niyang ihatid ang girlfriend niya. Yes, we kissed pero hanggang doon lang. Alam kong mali pero nagmahal lang ako ng maling tao. One of his close friends also knew about us. Naging konsentidor siya. After a few weeks, we both agreed to stop whatever was going on between us. He chose his girlfriend over me. Masakit, pero kailangan kong tanggapin kasi ako lang naman yung third party sa relasyon nila. Wait lang, sorry, pero ang kapal ng mukha ng lalaki. Sabi niya, he chose his girlfriend over me. As if may choice talaga siya. Diba? Parang, ang bobo niya. Nakakainis yung lalaki. Hindi ikaw ang nainis ako. For me kasi, alam ko na may kasalanan ka din ha. Pero more than anybody in the world, kapag may third party, ang obligasyon at commitment ay yung may partner. Whatever he does outside the relationship, kasalanan niya yun.
may kasalanan ka din. Pero mas may kasalanan siya. For me. Hey, Josie's girlfriend over me. Kapal ang mukha niya, ha? As if naman may choice siya. Diyos ko. Kapal mukha na lang. Later on, I told his friend that everything between me and his barkada was over. But then the same friend wanted to do something naughty. Basically, a hookup. Take note, may ka-no-label relationship siya that time. Since I was broken and honestly wanted to feel something, I agreed. Well, to be fair, wala naman label yung relasyon. Unless, kung sinabi nila sa isa't isa ay exclusively dating sila, di ba? Pero kailangan ko makumpirma yon. Kung exclusively dating sila, doon tayo nagkakaproblema. Pero kung hindi naman sila exclusive, sige, bibigyan ko na free pass. Something happened between us. Awkward? Oo, at first. Especially when we were exchanging noodles and still seeing each other in school. Pero after may nangyari na talaga between us, nawala rin ang ilangan. I could even sit beside him and casually talk about his friend. In the end, we both agreed na fubo lang kami. That's all. Ayun na pala yun. Tapos na pala. Yun na pala yung kumpisalon. Akala ko naman may something pa, be. Wala na pala, yun na yun. Alamin mo naman yung worth mo, be. Parang, if you're going to settle with a person na alam mo namang may unang kausap, unang meron ka siguradong tao na mahahanap mo na gagawin kang priority. Hindi yung tinatago ka, hindi yung ikaw yung second option. Kung yan, nag-progress ang relationship nung isa at nung ka-fubo mo, umiwas ka na, ha? Umiwas ka. Kita mo to? Kita mo yung daliri ko? Tutusukin ko yung mata mo. Charing lang. Kwento ng isang silent cheater turned victim. Charot. Ate Bebs, like, kailangan ko talaga i-share to sa'yo kasi sobrang juicy ng tea. So, ayun, may boyfriend ako before and at first, super okay kami. Like, couple goals ko, no? Lahat ng tao parang, oh, ang sweet niyo! So, Sobrang intense. Pero behind the scenes, alam mo yung parang may kulang. Then one time, I slipped. As in literal, I had tsuktsakan with someone else. Just once, promise. And hindi talaga niya nalaman. Ever. I was like, okay, bury this deep. Act normal and move on. Kasi sa utak ko, kung hindi naman nahuli, then parang it didn't exist. Diba? Bruh. Hindi ganun yun. So, tuloy lang yung relationship namin. Happy-happy pa rin sa labas, parang walang nangyari. But then, fast forward, one day, nakita ko phone niya, and guess what? He's chatting with another girl. Like, hindi lang friendly, kundi flirty levels na mga miss you, let's see each other. Ganyan. Oh my God! So, bumalik sa'yo! My heart dropped. Syempre, ako pa victim mode agad. I was like, how could you do this to me? After everything? Ako na nga yung all-in, tapos ganito pa? As in, drama queen vibes talaga. And siya, guilty, nag-sorry. Pero ako, done na. I broke up with him on the spot. Pero Ate Bebs, ito yung pinaka-funny part. Hindi siya funny! Hindi tayo inuusgahan, pero hindi siya funny! Sa isip ko lang, habang nag-aaway kami, I was like, quits na tayo, lol. Kasi hello, I cheated once and hindi mo mahuli. Ikaw, you cheated and nagpahuli ka pa. So parang sorry na lang. Ikaw yung talo. So ayun, moral of the story. Minsan, hindi naman kung sino lang yung nag-cheat, kundi kung sino yung nahuli. And in this case, Ate Bebs, ako yung nakaligtas. Ate, wala ka ba ng remorse? Sa susunod na relasyon mo, wag mo nang gagawin yan, please lang. Pero at least quits kayo, di ba? I mean, quits na kayo at nag-break na kayo. At least sa susunod mo relasyon, parang clean slate. Yun yung opportunity para umamin ka na sana sa jowa mo eh. Di ba? Parang, ano ba yan? Ano nangyayari sa mga kumpisalon natin? Eto ha, sasabihan ko na kayo, wag na kayo mag-cheat. Hindi dahil yung mga obvious reasons na, kasi unfair sa partner mo. Kasi, mali. Hindi tayo ganon. Alam niyo bakit? Kasi, hassle. Isipin niyo, nagtatago kayo. Tinatago mo sa partner mo, tinatago mo sa pamilya na, tinatago mo sa mga katrabaho mo, tinatago mo sa lahat ng tao. Hassle, di ba? So, yung mag-go through dun sa hassle na yun, kung may nagustuhan kayong ibang tao, makipag-break na kayo para wala nang kyaw-kyaw. Wala nang ikakyaw-kyaw na iba, di ba? Parang ang daming process, ang daming chuchu. Sabi mo na lang, I'm breaking up with you. I found someone else. I'm sorry. You deserve better. Mga ganon. Alam mo niya yung mga typical chuchu. Uy, supportahan niyo naman yung pagkukod ko, ha? I mean, nagsistream ako every night. Hindi ako magaling. Sasabi ko sana ang galing ko. Hindi ako magaling. Bye-bye na.